Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ng buhay ninyo ito or hindi man. Ano kaya mga gabay at aral sa buhay pag-ibig, love connections, love story, love life. Ang ating malalaman sa reading na ito. Spirit guide, send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais mong ipabati sa amin, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Is it about their ex? Is it about the new person? Ano po ang nais ninyong ipabatid? Okay. Siguro enough na muna to, mga messages na to. We have here the star. Three of Wands. Ten of Cups. Four of Swords. Nine of Coins. The Chariot. And Seven of Coins. Isa pa po, bottom of the deck. Eight of Wands. Yan. I can sense something here because of the stars. The stars are aligning. Yan. The stars are aligning pagdating sa inyong love life na kung saan kung pinahingan nyo na yung isipan ninyo sa anumang sabihin natin, overthinking, kung pinahingan nyo na yung isipan ninyo, kung wala na kayong communication ng person na to, wag yun na siya masyado pang pakaisipin. Kasi yung Four of Swords dito means you are emotionally burnt out and you don't want to think anymore of that person. Bahala na. 'Di ba? Kasi ganito po yan, kapag palagi nyo siyang iniisip at palagi kayong nag-aabang, nakokontak siya, magre-reach out siya, i-unblock ka niya, mga ganun, lalong hindi nangyayari yan. Because, yung energy of wanting, diba, dapat hindi po energy of wanting or needing. Kailangan, ang energy po natin is energy of, you already have what you desire. As if nangyari na, as if nangyayari na, as if nakuha mo na. Dapat ganun po ang energy natin. So dito, pinapahinga mo ng isipan mo dahil ayaw mo na masyadong isipin pa yung person mo. Kung ayaw niyang kumontak sa'yo, edi wag, basta ikaw. Dito, Three of Wands, nag-e-explore ka. No, hindi mo hinahayaan yung sarili mo na maging stagnant, na magmukmuk lang or kakaisip lang sa kanya, di ka na nakafocus sa pang-araw-araw mong gawain, sa trabaho, sa pag-aaral o kung saan pa man. Diba? Yung Three of Wands dito, mas in-explore mo yung sarili mo. Marami ka pang skills na tututunan, marami ka pang mga lugar na pupuntahan, bagay na nalalaman. You get to know more of yourself. Diba? So, ito talaga yung tamang daan. Yung star dito is the right direction for you to track yung right path mo. Tama yung ginagawa mo because kahit single ka ngayon, Nine of Coins, ibig sabihin, magiging maayos at maganda ang iyong kabuhayan, magiging maunlad ka, magiging kontento ka sa mga blessings mo, and very grateful ka sa mga blessings na dumadating sa'yo. Kasi, etong Seven of Coins na to, ibig sabihin ko ano yung mga tinatanim mo, aanihin mo. Yung pagpapakapagod mo, pagsusumikap mo, aanihin mo yung mga yan. Magiging masagana at maunlad ka. At napakasaya dito kasi Ten of Coins, ibig sabihin talaga wealth ito. Uunlad ka ng husto, yayaman ka. At napakasarap ng feeling kasi
Ibig sabihin yan, the Chariot, na pagtagumpayan mo anuman yung mga struggles, ups and downs mo sa buhay mo. Because naging malakas ka, naging matatag ka. At kapag nangyayari na sa'yo ang magagandang bagay na yan, magugulat ka na lang na yung person mo, bigla naman siya magre-reach out sa'yo. Hindi mo na siya iniisip Kasi okay na okay ka na sa sarili mo You are totally parang naka-move forward ka na Bigla na lang siyang magme-message sa'yo. Bigla na lang siyang kakatok na naman sa'yo. Pwedeng isipin mo, ano ba to? Manggugulo ba to? Or what? Pero mag-aano yan ng message sa'yo or kakausapin ka niya or magkakausap kayo. At dun mo malalaman ano ba yung intention niya. Gusto ba niyang bumalik? Tingnan po natin. Spirit guide. Ano bang intention ng person nila sa kanya, kung bakit nagre-reach out, kung bakit nakikipag-communicate na naman. Ito yung lumabas, Queen of Swords, Six of Coins. Queen of Swords, sorry. Sorry na lang sa kanya kasi okay ka na Totally cut off na yung connection mo sa kanya. At hindi mo nahahayaan pa mag-reconnect kayong dalawa kasi okay ka na, masaya ka na. Contented ka na, happy ka na with your life. Six of Coins dito, mas magiging generous ka na lang pagdating sa kanya and you will just offer friendship. Kasi, kung ibabalik mo po yun sa makipagbalikan sa kanya, sa mga panahon na to, di ba, baka mamaya, hindi natin yung niya. Ano pa pong intention ng taong ito? At bakit siya nagre-reach out? Merong nahulog. Tingnan natin. Eight of Coins. Masyado ka talaga nagfo-focus dun sa mga mo. Kasi pinaunlad mo na yung sarili mo at maybe meron kang business na inaasikaso. So, doon ka nagfo-focus. So, hindi mo na siya masyadong napapansin pa. King of Cups. Nasisense ko merong someone. This is new person. Kaya siguro hindi mo na siya masyadong pinapansin pa kasi meron ng bago sa buhay mo. Itong someone na to is mature, loving. Itong someone na to ang bagong love sa buhay mo. At yung doon sa person na yon na kung saan tinalikuran ka or inalisan ka or bigla na lang di nagparamdam sa'yo ng mga panahon na yun, sobrang sakit ng ginawa sa'yo, diba, nagdusa ka ng husto, you feel depressed, you feel sobrang pain yung dinanas mo sa taong yon. Ten of Swords, wala na, tinapos mo na talaga ang lahat. Sorry na lang siya, ganun talaga, nasa huli ang pagsisisi. At syempre, kung nandiyan ka na sa magandang buhay mo sa ngayon, with someone who is truly loving, bakit ka pa babalik dun sa someone na minsan naman talagang sinaktan ka ng sobra? Diba? Lessons learned na sa kanya yon. Ngayon, manghinayang na lang siya sa'yo. Kasi, yun na nga, sinayang ka niya. Diba? So, hindi mo deserve yung taong yun. At hayaan mo siya, magsisi man siya, huli na ang lahat. Ganun talaga. Okay? Nan po natin ang love message para sa inyo. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Yan. So, kapag minahal mo yung sarili mo, inuna mo yung sarili mo, minahal mo, especially kapag nandiyan ka sa panahon na you are heartbroken, diba? Huwag ka magmukmok. Alam naman natin, hindi naman ibig sabihin yan, wala kang pakiramdam. Of course, nasaktan ka, minsan umiiyak ka, pero paglabanan mo yan at mas mahalin mo yung sarili mo, mag-ayos ka. O sa mga lalaki naman,
Hindi yung parang ermitanyo na kayo, yung buhok ninyo, di ba ganun? Hindi. Mag-ayos kayo, mag-exercise kayo, go on to feel good with yourself, self-love and care, and you will be more romantically attractive. Doon mo ma-attract yung ibang mga taong merong genuine na feelings for you. Siyempre, manifest mo rin talaga yung true love. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.